magandang umaga po sa ating lahat. Yes, good morning, kapatid na Merlin D. Dizon. Of course, kay kapatid na Vic Madamba, Kuya, good morning. Ang Madamba family, of course, kay Ate Lorna, kay Judy and Brenda Rosales, good morning. And yes, kay Ma'am Telma, harap ako ng dilaw. Magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy lang po tayo at manatiling matapat sa ating Panginoon. Kahit ano po nangyayari sa ating pong buhay, dalalam po natin na alam po ng Diyos ang kanyang ginagawa. At ang lahat ng kanyang ginagawa para sa atin ay para sa ating kabutihan. Kaya ang awiting ito, sinasabi po sa atin na huwag po tayong matakot. Magandang umaga, mga kapatid. And yes, dyan sa Hawaii, magandang tanghali kay Kuya Rogelio Alonso Reyes. And yes, magandang oras po sa ating lahat, mga kape. Amen. Sabi sa akin ng ating pong awitin, huwag kang matakot. At kailangan natin laging magpasalamat sa Kanya. At ang pasalamat natin ay dapat galing sa puso, mga kakape. So ngayong umaga, pakinggan po natin habang nagpapasalamat sa Panginoon nang galing sa puso. Taos pusong pasasalamat, mga kakape. Makinig po tayo. Yes, good morning. And of course, kasama natin dito si Brother George Sakuya, kapatid, Kapitan George Sakuya. And of course, kay Suan. Happy birthday kay Suan dito sa Pilipinas. Bukas dyan sa Amerika. Suan, happy birthday sa'yo. Ayan. So, kay Ate Rowena Divina de San Jose. Good morning, Ate. Of course, kay Sir Marcel Divina, Ancheta Divina. And kay Irene Espejo, ako ba Alariao. Good morning. Ingat po tayo palagi, mga barangay at mga kababayan. Magandang umaga rin dyan sa Binyan, Laguna, kapatid na Margarita Gutierrez. Ayan, ingat po kayo palagi dyan po sa Binyan, Laguna. Maraming salamat sa Panginoon, gabayan mo kami lahat. God bless us. Maraming salamat, Kuya Vic. Laging natatanggap salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na ating natamo. Kalano dyan sa Peralta Dingras. Of course, kay Ma'am Christy Andakutan. Good morning. Kay Angel Dumlao, kay Malu Dumlao, and of course, kay Nanang Ilay. Good morning, Nanang Ilay. Yes, Irene Espejo, ako ba Alariao, watching from Kuwait. Thank you very much, Irene. And of course, then when it comes to pray, kay Janina Bukay Sanghagon. Good morning din sa iyo. Magandang ating gabi dyan sa inyo. Sa tagumpay na
ang Panginoon. And yes, sa mga nalulungkot dyan at feeling nila sila ay iniwan na ng Diyos at pinapabayaan, huwag po natin isipin yan, mga kaopay. Dahil ang Diyos po laging tapat sa atin. Kaya nga, sa bawat isa sa atin mga kakape, we need to remain faithful. Dahil ang Diyos po ay tunay na nagmamahal at umiibig sa ating lahat. Huwag mo sanang isipin. Huwag mo sanang isipin. Yes, good morning, Press Edward Holyweek. And of course, kay Kapitana Marilyn Juan Lesquier. And yes, just a Sanchez Mirror Cagayan. Magandang umaga, ate or sister Esmeralda Cacacho, and of course the whole family Cacacho. Good morning po. Good morning, kapatid. At ating nalalaman ang iyong pagdurusan. Yes, magandang oras dyan and magandang tanghali dyan sa Hawaii. Kay Sir Brandon and Belma Alonso. Kumusta po kayo lahat dyan? Ang iyong dalaman. Or maybe you are there at California. Magandang hapon po dyan sa California. Yan sa San Francisco. Di mo ba nalalaman? Good morning, Christian Daka, na nandyan sa Bangkok. I don't know if you are still there. Bawat patak Pero salamat, Christian Daka, for joining us live. nababati. Peace para sa atin lahat. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. Yes, maraming salamat, kapatid na Esmeralda Cacacho. Good morning, of course, sa inyong pamilya. Sa palad ko'y sinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin, at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Yes, good morning din kay Edelberto Cañero Jr. Huwag sanang isipin, nalimutan na kita. Dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin, at ako'y mangungusap. Magandang tanghali dyan. Magandang hapon po. Dyan sa Hawaii. Cousin Ismael and Manang Norma Ragasa. Magandang tanghali dyan sa Hawaii. And of course kay Ma'am Emerita Baptista Corpus, Ate Emerita dyan sa San Francisco, California. Magandang hapon po sa inyo dyan. A blessed good morning, Pastor Brother Rafi, and to all viewers and listeners. Nice to be with this live morning coffee devotion again. Salamat sa Panginoon. To God be the glory. Tayo po ay nalilito para matuto ng salita ng Diyos, para mapag-aralan po natin at alam po natin ang mga bagay-bagay na dapat nating isabuhay para sa ating pong ikalalago. Yes, maraming salamat, Brother Edgar Alonso, nandyan po sa Sunderland, England. Ayan po ang ating pong kabarangay at kababayan, our very own Brother Edgar Alonso. Huwag mo sanang isipin, nandyan po siya.
sa Sunderland, England. Ayan po. So, let us go to God. Let us go near to God and let us knock the gates of heaven. Mga kape sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Our gracious Heavenly Father, we thank you very much for this day, for giving us strength, for the life, and for the health. We thank you, Lord, for your word, the Bible. We thank you for every blessings that you have given us. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat po ng mga ginawa nyo at gagawin pa sa aming pong buhay, sa aming pong pamilya. Thank you very much, Lord, for it is very true na kayo po ay laging matapat sa amin. Though sometimes we don't understand your plans, your hand in your heart. We don't really know, and sometimes hindi po namin maatim kung paano nyo ginagawa ang lahat para sa amin at para sa aming ikabubuti. Pero salamat, Panginoon, at sinabi niyo sa amin na kami po ay manatiling tapat sa inyo at manampalataya. Sa ganon, matanggal po lahat ng aming pong pagdududa. And we thank you, Lord, for the Bible that teaches us all truth by the Holy Spirit. At kaya, Panginoon, kami pinagpapasalamat sa buhay, kalakasan, kalusugan na nasa sa amin ngayon. For giving us this time as an opportunity, privilege to come to you in prayer and to learn more about your word. Give us that heart, Lord, to obey and to apply. Yes, Lord, to apply the teachings, every lesson that you have prepared for us. We thank you very much, Lord. And now, kami po ay nagpapakumbaba sa inyo pong harapan. As we come to you in prayer, please, Lord, forgive us for the sins that we have done. Sa lahat po, Panginoon, ng mga nagawa po namin na hindi po nakapagbibigay sa inyo ng tuwa. Lord, please forgive us. We thank you, Lord, for the blessings and even unexpected blessings na ibinibigay mo po sa amin araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa hangin, sa panahon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kamag-anak, sa mga kapatid, sa aming pamilya. We thank you, Lord, for the neighborhood. We thank you, Lord, for our community. Lord, we thank you sa lahat po, Panginoon, ng ginagawa nyo, and even for the protection, guidance, comfort, strength, good health na binibigay mo po sa bawat sa amin. Pero ngayon, Panginoon, nilapit po namin sa inyo ang meron po mga sakit sa oras na to, and even those who are weak. And yes, even sa mga maliit lang po o mga gaan lang po na karamdaman, kami po ay lumalapit sa inyo that you may please heal them and please provide their needs even financially. Lalo na sa mga nagpapakimo, sa mga nagpapadialysis, at sa mayroon po mga schedules para sa kanilang papunta sa kanilang mga doctors, that you may please protect them. And please, Lord, give wisdom to their doctors, nurses, specialists na inihanda mo po para sa kanila.
And yes, Lord, we continue to pray for Sir Nemesio Alipio Jr. that you please continue, Lord, to help him to recover completely. Ganun din po, Panginoon, kay Ma'am Evangeline Bendia. Hindi po namin alam kung ano po ang nangyayari sa kanila sa ngayon. Wala po kaming update. Pero it is still wise for us to come to you in prayer na kahit okay na po sila, please remind them, Lord, that they need to take care of themselves and yes, Lord, to themselves. And we still asking you, Lord, to please protect them and protect us all. Maraming salamat. At yes, we pray for Janelle Sharp. Please continue, Lord, to heal her. And Lord, ano po yung kailangan po ma-develop sa kanya, that you may please help her and even her family, please provide their needs. Maraming salamat po, Panginoon, for using them to be a blessing to others. We thank you very much, Lord. And even, Lord, kay Natalie Cheng, please continue, Lord, to work in her life at sa kanyang pamilya. And opo, we thank you also for this privilege to come to you. Alam po natin, Panginoon, na wala po kaming asahan, wala po kaming magagawa, kundi dapat lang kaming manatiling connected, nakakonect sa inyo. At maraming salamat po, Panginoon, dahil kami po inyong tinuruan mula po sa inyong salita na ang panalangin po ay napakahalaga. Dahil dito po namin na ipapakita na kayo lang po ang aming pong pag-asa at wala ng iba. We thank you very much, Lord. And yes, continue, Lord, to heal or to protect the frontliners, sa mga nurses, medical staff, sa mga trabaho in connection or na connected po sa pagharap sa may mga sakit. We pray that you will protect them. So their lives ay nasa danger, but still because of their heart or because of their profession, kailangan po nilang gawin ito. Not only profession, but their calling. We thank you very much, Lord. Please, Lord, protect them and keep them safe and healthy para mas marami pa silang matulungan, Panginoon. Lalo na sa mga naka-isolate at sa mga naka-quarantine because of COVID-19. And yes, Lord, please continue to protect kapatid na Arian Stevenson at saka ang kanyang po anak, at yung strengthen her legs. Siya po ay makatayo na rin at makalakad. At Lord, we pray to continue that you please help us, that we may have that heart and desire to pray for one another. Kaya Panginoon, sa lahat po, Panginoon, na nakikinig ngayon at nanonood, I do pray, Lord, that you may please listen to their individual prayers. Alam ko po, naniwala ko na meron din po silang hinihiling sa inyo. Panginoon, please give us patience to wait, Lord, for your answers. As we know, sa lahat po ng inyong sagot ay binibigay niyo, Panginoon, sa tamang panahon, sa tamang oras. And yes, Lord, we thank you very much for every hour na ibinibigay mo sa amin para mabuhay. And yes, Lord, please, kami po ay inyong gamitin. At bigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong may paglilingkod na katangian. We want to serve you more, and please strengthen us as individuals. Please strengthen us. Please, Lord, let your grace flow through us. Kaya nga po, Panginoon, kailangan i-remind mo palagi sa amin that we need to be humble all the time, and to acknowledge you, to invite you, to involve you in our lives. Dahil wala pong kalakasan, hindi po namin mapagtagumpayan ang mga temptations sa buhay kung hindi po sa inyo. Kaya Panginoon, please help us not to be not to have pride, not to boast,
whatever we are doing, but to stay humble, praising you and thanking you dahil lahat ng ito ay ginagawa niyo para sa amin, para sa aming ikabubuti. And we thank you, Lord, that we may do everything for your glory, Panginoon. Yes, Lord, we pray for continuous healing po kay Ma'am Trinidad Adswara, Trinidad Cabigon, DJ MJ, Sir Stephen Orque, kay Geraldine Manuel, kay Auntie Marilyn Laca Alonso, kay Rafael Ragasa, kay LD Alonso, Elio Asuncion, Edna Tomas, Chique Alonso, Alberto Cañete Jr., Manang Linda Gawat, Manang Irene Laborte, Ma'am Elizabeth Cirilo, kay Grame, Sir Ben Salpabra Carla, Ma'am Telma Harapacola Nilao, Ma'am Bel Guillermo, kapatid na Gina Bailon, and of course, Lord, kay Cas Yudin Samuel Asuncion, and hindi po Panginoon kay Cas Lord Elisa Asuncion, sa alin na pong pamilya, and even Lord kay Christine Nilao, that you please continue, Lord, to comfort her and to help her. At alam po namin na hindi po kayo nagkakamali sa inyong ginagawa, so help us, teach us to trust in you all the time, na kahit ano po ang nangyayari sa aming buhay, Panginoon, alam po namin na nandito po kayo sa aming po mga puso, because you promise us that you will never leave us nor forsake us. We thank you very much, Lord. Please bless our program, and even, Lord, sa mga programa in where in-host po ng mga kapatiran, katulad po ni kapatid na Gina Cabosas, kay Brother Junver Yasanya, kay Pastor Nathaniel Oy, Pastor Raul Bruja, Pastor Marlon Salvador, even BUBC with our Pastor the Redentor Asuncion, sa mga virtual services, to all the pastors, teachers, preachers, missionaries who are preaching the pure gospel. Lord, please bless them and please provide their needs, as well as use them mightily, that all the people who can hear your word, the messages that were being delivered for us, that you please use them for the salvation of the lost, and for the Christians to grow, and for the other believers, especially those who went backslide, to be challenged and come back to you, Panginoon. Maraming salamat. Please continue, Lord, to work in the life of the Lizardo family, Ruatos family, and Bernabe, and Biernes family, Culiado, Madamba family. And yes, we pray, Lord, for the families that needs to be comforted, like the Hernando family, Panginoon. Kayo po ang mag-comfort kay Ate Nenita Hernando sa kanyang pong nararanasan ngayon, because of ang kanyang pong asawa ay nasa kabilang buhay. And we pray also, Lord, that you may please continue to comfort the San Jose family, Bulala family. Opo, and yes, sa lahat po, Panginoon, na mga dadalamhati ngayon with the Ramos family, with Lord, please, Lord, comfort them, that these things that happened to their families, nagamitin mo, Panginoon, para po sila ay lalong lumapit pa sa inyo. Salamat po. And yes, wala po aming ibang hilingin kundi ang pagbibigay niyo sa amin, Panginoon, ng kapayapaan at, Lord, kahinahunan. We thank you very much, Lord, for all the blessings na binibigay mo po sa amin. Thank you for using people. And yes, Lord, kami po ay malapit, at salamat sa inyo pong mga ginagawa and for the answered prayers. Maraming salamat po. And again, Lord, lahat po namin sa inyo, ang aming pong gobyerno, that you may please use our president. Give him wisdom in every
decisions that He will make. And even, Lord, sa mga senators, sa Congress, we pray for unity and harmony and love that will reign in their hearts. Panginoon, please, kung ano man po ang mga ginagawa o nagagawa nila, kung may ginagawa pa ng mga bagay-bagay that abuse and even inabuso po ang kahinaan ng mga constituents. We pray, Lord, that You may please bring them into the corner of their lives, that they will surrender and they will do everything right for Your glory. Maraming salamat po. Down po to our governor, to our mayor, of course to our communities, to the LGUs, to the agencies of the government. Lord, please protect us all. Sa mga frontliners po na nandiyan po sa quarantine, mga naka-isolate, you'll please, Lord, strengthen them. And Lord, please protect them also. Maraming salamat po sa kanila po mga ginagawa. At ngayon po, maraming salamat sa pagkakataong ito na kami nalilito. And again, Lord, sa lahat po ng mga prayers ng mga kapatiran na nandito, please listen to them. Please hear our prayers. Kami po ay nagmamakawat sa sumamo, if it's possible, Lord. Tanggalin niyo na po ang pandemya ito. Maraming salamat. We pray for Israel that you please protect them. And Lord, that you may please bless them more. And Lord, please use them as to protect also the countries at mga countries na nangailangan po ng tulong, that you may please provide also and please protect them. Maraming salamat. And again, Lord, kami po ay inyong turuan. Holy Spirit, please, Lord, give us wisdom and understanding, because You are our teacher, and You will teach us into all truth. Kaya kami po umasa sa Inyo. Sa mga business, sa mga nagtatrabaho, sa mga nagpabiyahe, sa mga OFWs, domestic helpers, mga nandiyan po sa abroad, lahat po kami nandito. And even, Lord, please, Lord, bantayan mo po sila, panatilihing ligtas sa sakuna, at malusog na pangatawan, at Panginoon, please heal them sa lahat po. I cannot name them all, but I know, Lord, that You know our hearts, who they are, to whom we are always praying, Panginoon, na sila po ay gagaling. Maraming salamat po, and even sa ating po, sa ano pong ginagawa at gagawin pa. And again, Lord, please, Lord, help us, and Lord, please humble us. Maraming salamat. Thank you po sa inyong ginagawa sa aming buhay. Again, Lord, teach us today. We thank You very much. We ask all these things in Jesus Christ's name. Amen and amen. Maraming salamat sa Panginoon, mga kape, for giving us this time again to be with each other as we worship God and learn about the Word of God. Na ito po magiging kalakasan po natin sa pagharap po ng ating pong mga challenges sa buhay. And yes, maraming salamat, at tayo po ay makikinig ng isang awitin pa, mga kakape, as we thank God for everything that He's doing in our lives. Ayan po. Good morning, Sonny Boy, Bagay Dalere, dyan sa Lagisain. And of course, maraming salamat, Ma'am Emerita Baptista Corpus. Salamat, Ma'am Marisa Marcelo Acob, din sa Bacara. Kay Kuya Mario. And of course, kay Sir Sergin Corpus. Magandang hapon po dyan sa San Francisco, California. And of course, kay Ate Los Biminda Asuncion Gonzales. At then po sa compound ni Kapitan Jerry Corpus Alonso. Kay Ma'am Anita Domingo Alonso. Kay Auntie LC Tapawan, kay Auntie Taning, kay Ate Minda na dyan. Good morning, Brother Marcelino Pablo Gutierrez. And of course, sa mga Hawayanas and Hawayanas, huwag po natin kalimutan, Christ is the Answer program dyan po sa KPRP sa 50 Radio Hawaii. Huwag po natin kakalimutan yan. Yes, kay Angel Dumlao, kay Malu Dumlao, kay Nana Ilay, kay Ate
Ate Jessie Cristobal Gaviran. Good morning kay Gawi. Maraming salamat. Thank you po sa inyo pong pagsama. Yes, wala pong anuman. Praise be to the Lord. Maraming salamat po, Sir Sergi. Tapos, totoo po yan, maraming salamat sa Panginoon sa mga blessings. Even sa mga prayers na nasagot na. Salamat sa Diyos. Sa mga pinagaling ng Diyos. Sa mga pinapagaling pa ng Diyos. Yes, sa Jeff Alonso, good morning. First kay Auntie Marlene Raka Alonso, Uncle Sammy. Good morning. Sir Mina Pascual, of course, kay Larry. Good morning, Pascual family din sa Nagotas. Yan. Kapatid na LC Liberato Kitoriano, good morning. Kas Gilbert Tagunan, maraming salamat. Romualdo Rivera Tibar, of course, kay Jinky, good morning. Kay Consihal Kunzi, Alberto Tomas, salamat. And of course, kay Kuya Marcel Ancheta Divina. David Ascension Maninga Sr., David, good morning. Of course, kay Sally, Uncle Arnel Valeriano, ay Auntie Elena, of course, kay Uncle Andy and Auntie Aldrin Ramos. Okay, ayan po, mga kakape. And yes, good morning kay Dayan Gaviran Tomas. Ayan. Melda Marcos Paguyo, James Abragar, good morning. Ayan po. Brother, there's a new variant again. So, pakinggan nyo to mga kapwa Pilipino sa Pilipinas sa buong mundo. Brother, there's a new variant again. It's in the news this morning. And this morning, for the second time around this month, hindi pinapasok sa office building. Okay? So, meron naman pong bagong variant. So, ano pang variant yan patungkol dito sa coronavirus na to. Kahit anong variant yan, alam natin na ito ay pinahintulutan ng Diyos. I mean, hindi siya ang gumawa nito, pero dahil na dito pinahintulutan niya to test every believers and to get the attention everyone na ang buhay po ay hawak ng Diyos. So sa lahat ng hindi pa nakakilala sa Panginoon, pag hindi ka pa sigurado ng kaligtasan, you need Jesus Christ into your life. Maybe you understand what we are talking about when we say we are saved. But if you are interested and you want to know more about this, please feel free to come to us or share or comment lang po kayo, magtanong kayo or kaya mag-PM lang po kayo about this salvation that we are talking about our security or our assurance that we know when we die we will go to heaven. We know that, and because it is the promise of God, it is in the Bible, in where our foundation, the foundation of our faith is none other than nandito po at nababasa po natin sa salita ng Diyos. Kaya if you have doubts, if you have questions, please let us know, because ang pinakamalaga na dapat malaman ng isang tao ay ang kanilang pong kaligtasan, mga kakape. So, whatever the variant na darating pa, kahit nasabihin nilang Omega variant na yan, dahil last na, hindi po natin alam kung kailan matatapos itong pandemya ito. But, ang kailangan pong laging natin siguraduhin ay yung tayo po ay dapat alam natin na kung sakali mang tayo ay darating sa punto na tayo po ay mag-goodbye na sa mundong ito, alam natin kung saan tayo parutungo, because we are claiming the promises of God. And yes, totoo ang lahat ng ating pinanghahawakan pag ito ay nakabase sa salita ng Diyos, mga kakape. Yes, Gospel Luisa Asuncion, maraming salamat. Manang Madeline A. Reynon, William Reynon, Manong Willie, thank you very much. And of course, kay Attorney Fiscal
William Reynon Jr., kay Imnas, kay Terdy Cantila Green, Florence Antonio, ayan, good morning, amen, O Lord God, kasama ni King. Maraming salamat. Yes, we will pray for King. Thank you very much, Ma'am Florence Antonio. And yes, Just Renata, thank you very much for joining us. Yan, kay Emeline, good morning. Hilda Agpawa, good morning. Nemia Tomas, Ma'am Bel Guillermo, at sa lahat ng mga kasama natin ngayon. Yes, awan tilabas na. Sabi ko mati apoy ka natin tital na. And yes, salamat. Yes, Pastor, God has a purpose for all of these things. Why this all are happening. Ayan. At Jackie Ragotero Altarejos, good morning. Meron pa ba? Ayan na. So, tayo po ay dadako na sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. As you have read, and as you can see the caption of this today's message or today's lesson or devotion. Good morning, Ate Linda Katimbang, Manang, Kasinsin. Good morning. At ayan, ito na, mga kakape. Our topic is all about being faithful, to remain faithful, manatiling matapat, manatiling tapat sa ating Panginoon. We all know that as God promised us many things, meron po tayong pinahawakan. That's why we believers, tayo pong nanampalataya sa Kanya, ay meron pong kasiguraduhan na pag tayo ay mamamatay, darating sa punto na ito na tayo po ay mag-expire na sa mundong ibabaw, tapos ng ating mission. We all know that we will go to heaven because of the faith that God gave us dahil po sa mga naisulat o nasusulat sa salita ng Diyos. Yan po ang ating pong pundasyon, ang Biblia. That's why if you have doubts and if you don't believe the Bible, there's no possibilities na ikaw po ay maligtas. Dahil sa Biblia po natin nalalaman ang mga ang puso ng ating pong Panginoong Diyos. Dahil hindi na po katulad noon that God is talking or communicating with people personally at maririnig na nila mismo yung kanyang boses o kanyang tinig. But in our generation, iniwan po ng Diyos ang kanyang salita, ang Biblia, para ating po malaman. At bilang mga anak ng Diyos, para ating pong aralin at isabuhay, at ito po ay dapat nating ibahagi sa mga tao, sa lahat po ng ating pong acquaintances. So, we need to have that. At yes, our topic is about pagiging tapat o pagiging totoo sa ating Panginoon, to remain faithful, manatiling tapat. At salamat sa Panginoon dahil bilang mga anak ng Diyos, meron po tayong tinatawag na assurance o kasiguraduhan. Because the Bible teaches us the security of the believer. Meaning we are secured in the arms of God. We are being kept with the power of God. At tayo po ay nasa pangangalaga po ng ating pong Panginoon Jesucristo. Salamat sa Panginoon. And yes, good morning Sir Berhel Ramos, and of course sa lahat po ng kasama natin ngayon. May God continue to comfort you, Sir Berhel, the Ramos family. Okay, so the Bible teaches us that security of the believer. Sa mga lahat po ng mga nagsitanggap sa Panginoon, meron pong tinatawag na assurance o kasiguraduhan. Bakit? Ang Diyos po hindi po siya nagsisinungaling. Dahil sinabi niya sa John chapter 10 verse 28 to 29, no one can snatch a believer out of the hand of God.
No one, nobody. Wala po ninuman, walang kahit anong persona ang pwedeng makapagtanggal sa atin sa pangangalaga ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil nandyan po tayo at Kanya pong binabantayan dahil tayo po ay pag-aari na ng Diyos mula nang tayo ay nanampalataya sa Kanya bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. Kaya ang sabi po ng John chapter 10 verse 27 to 29 is very clear as it stated here, "My sheep hear my voice." Ang aking mga tupa, naririnig nila ang aking tinig, ang aking boses. At kilala ko sila and they follow me. Kilala ko sila at sila'y sumusunod sa akin. So bilang mga tupa ng Diyos, kaya tayo naririto because we understand and we know that His Word is very important. Katulad po ng isang pastor ng mga tupa sa isa pong lugar kung saan doon sila inaalagaan. Na kung kailan na ang kanilang pastor ay tatawagin sila po ay lalapit at susunod sa kanya. Because the lambs or the sheep knows and they can recognize the voice of the Lord. That's why we believers, we can recognize the voice of the Lord through the messages that are being or that were delivered to us o sa mga dinideliver sa atin na mga salita niya. Katulad halimbawa ng ating mga Sunday school teachers, katulad ng ating mga pastors, missionaries, when they preach or deliver the Word of God, doon po natin maririnig ang tinig ng Panginoon. I'm not saying yung boses po ng pastor o ng isang preacher, yun mismo ang salita ng Diyos, but the Word of God that being taught or being preached to us, yun po ang boses ng Panginoon. So, ang sabi ng Panginoon dito, "My sheep hear my voice." Kaya tayo mga tupa ng Diyos, alam natin yung pangangailangan natin na kailangan natin makapakinig ng salita ng Diyos. That's why we are here. Diba? Kaya nga tayo naririto inaaral natin ang salita ng Diyos dahil habang binabasa at inaaral ang salita ng Diyos, maririnig po natin yung tinig ng Panginoon sa ating pong buhay. Through the reading or through studying the Word of God. And the Bible says, sa lahat ng kanyang mga tupa, sa lahat na nasitanggap sa Panginoon, bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas, of course, kay Jesucristo, in verse 28 of John chapter 10, it says, "And I give unto them eternal life." What a promise. Diba? Ang sabi ng Panginoon, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan na yan, forever na yan. And they shall never perish. That's another thing. And they shall never perish. Salamat sa Diyos. Hindi na tayo kailanman mapapahamak. The question is, do you believe that or not? Maybe you have doubt about this. But when you doubt the Word of God, mahirap po yun. That's why we thank God for the faith. Kaya nga po faith pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Yung pananampalataya na tayo ay umaasa at totoong-totoo at totoong-totoo nga ang ating pong nababasa sa salita ng Diyos. In order, kahit hindi natin nararamdaman ito, but because it was written, nandyan po sa salita ng Diyos, nasa Biblia, then po tayo magkakaroon ng assurance that this is the very Word of God, into where it was delivered to us, it was given to us to believe. Kaya kailangan natin yan. And we thank God for the Holy Spirit, because the Holy Spirit Himself is the one that teach us or will teach us into all truth. At ang sabi ng Panginoon nito, "And they shall never perish." Hindi na tayo mapapahamak kailanman. Hindi na tayo maliligaw, because we have our greatest pastor, and that is the Lord Jesus Christ. "The Lord is my shepherd, I shall not want." Yung sinabi ng Psalms 23. Yun po ang sinasabi niya. "And neither shall any man pluck them out of my hand." Wala na makakaagaw pa sa atin mula sa kamay ng ating Diyos, ng ating tagapagligtas. So, meaning, nasa kamay na tayo ng Diyos forever and ever. And we will go to heaven when we die, because He owns us. Tayo po ay pag-aari na nangganap ng Diyos dahil po sa ating pananampalataya.
My Father which gave them is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. At ang sinabi ng John chapter 6 verse 37, tingnan natin to. John chapter 6 verse 37. Ano sinasabi ng Diyos dito? All that the Father giveth me shall come to me. Lahat ng binigay ng Ama sa akin ay mapupunta sa akin, pumupunta sa akin. And to him that cometh to me, I will in no wise cast out. At sa lahat ng lumapit sa akin, sa lahat ng nagsitanggap sa akin, na sinabi ng Panginoon, sa lahat ng kumilala sa Kanya, sa lahat ng nanampalataya sa Kanya, sinasabi ng Panginoon dito sa John chapter 6 verse 37, I will in no wise cast out. Hindi ko na sila itatakwil. Hindi ko na sila papaalisin. Hindi ko na sila palalayasin. They are now part of my family. We are now part of the family of God because of our faith. At ang sinabi ng Panginoon, dahil tayo ay lumapit sa Kanya, dahil sa pananampalataya natin sa Kanya, ang sinabi ng Panginoon, I will in no wise cast out. Hindi na tayo itatakwil pa. At salamat sa Diyos, that is assurance. Amen? Nothing can separate a believer from the love of Christ. Hindi na tayo hiwalayan pa. Hindi na tayo maihiwalay pa sa pag-ibig ng Diyos. Dahil nandito po ang sinasabi ng Romans chapter 8 verses 35 to 39. Romans chapter 8 verses 35 to 39. Who is he that condemneth? In verse 34 it says, Romans chapter 8 verse 34. Ang sinasabi po, magandang umaga, Philomena J. Alabutong, and of course, kay kapatid na Florencia Calano, dyan sa Malaysia ba o Hong Kong. Anyway, thank you very much, kapatid, Ma'am Florencia Calano. Yan. So, nothing can separate a believer from the love of Christ. In Romans chapter 8, verse 34, verses 34 to 39, ito po sinasabi, makinig mabuti. Who is he that condemneth? Is it Christ? Is it Christ that died? Rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us? Si Kristo ba ang magkakandem sa atin? O yung si Kristo ba ang tayo ay kanyang i-judge? Ang sabi rito sa verse 35, who can separate us from the love of Christ? Sino ang makapaghiwalay pa sa atin? Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? Ang mga problema ba? Ang mga pag-uusig ba? Ang kagutuman ba? Ang kahirapan ba? Ito ba? Mga sakit ba? O kamatayan? Ang sabi ng verse 36, as it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that love us. We are more than conquerors. Kahit na yung mga ganito, yung mga sinasabi rito, yung mga paghihirap, kahirapan, mga distress, sobrang kahirapan, famine, nakedness, peril, or sword, kahit kamatayan, ang sinabi ng Panginoon sa verse 38, for I am persuaded, dahil alam ko, at naniwala ko, at totoong totoo, I am persuaded that neither death, na hindi ang kamatayan, hindi ng buhay, hindi ng mga hell, hindi ng mga kapangyarihan, hindi ng mga bagay-bagay na nangyayari ngayon, at hindi rin sa mga bagay-bagay na mangyayari pa, at wala, kahit anong nilalang, sabi rito, in verse 39, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Walang sinuman, walang anuman, walang ano pa man ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. And praise God for that. Ibig sabihin nun, kahit anong sitwasyon meron tayo, whatever the circumstances that we are experiencing right now, kahit anong kahirapan man yan, even when the people will persecute us or abuse us, let us remember, no one can separate us from the love of God.
No one can separate us. Can separate us from the care or from the hand of God, because we are secure. We are in the hand of God, and we thank God for that. We thank God for His promises. So, sinasabi sa atin ng Panginoon, mga kakapit, na ang mga anak ng Diyos dapat manatiling manampalataya sa Kanya at maging matapat sa Kanya. Dahil nga po, ito ay ibinigay na ng Diyos sa atin. So, wala na ito pag-aalinlangan pa dapat in every situation of our lives. Alam na natin kung anong ang gagawin natin. Dahil alam natin meron tayong Diyos na naghihintay palagi when we pray. That's why, bilang mga anak ng Diyos, kailangan nating maging cautious and careful sa ating mga ginagawa. Dahil alam nyo, kahit sinasabi natin mga anak tayo ng Diyos, minsan, at often in our lives, tayo nakakalimot na parang tayo ay pag yung minsan umaasta tayo para tayong hindi ligtas. Pag umasta tayo minsan parang wala tayong alam sa salita ng Diyos. Parang minsan nga nagdududa pa tayo sa mga ginagawa ng Diyos sa atin. Katulad ng halimbawa, kung mahal ako ng Diyos, ay bakit pinahintulutan niya nagkasakit ang aking asawa? Bakit pinahintulutan niyang namatay yung aking kamag-anak? Parang ganon. There are so many questions. And because of that, nakakalimot po tayo sa mga pangako ng Diyos sa atin, kaya hinahayaan natin na ang diablo, siya po ang nagbibigay sa atin ng pagdududa. At kini-question po natin ang mga pwedeng gawin o yung mga ginagawa, yung mga hakbang ng Panginoon sa ating pong buhay. That's why there is a warning here, mga kape, there's a warning here. The Bible also teaches a believer may act like unbeliever. Na kaya nga minsan may mga tao na nagsasabi, akala ko ba nag-church yan? Akala ko ba Kristiyano yan? Bakit ganun yung kanilang ginagawa? Dahil tayo nakakalimot. Dahil tayo po ay nakakalimot. Minsan dahil sa ating pagre-rebelde sa Panginoon. Dahil minsan, meron tayong hiningi sa Panginoon, hindi niya binigay. O meron yung mga time na nangyari sa ating buong buhay na hindi natin hindi natin tanggap. Kaya nagki-question po tayo, nagtatanong tayo sa Diyos. Kung totoong mahal mo ako, bakit hinayaan mo mangyari ito? Bakit may pandemya? Bakit may COVID? Kung talagang mahal mo ako. Kung talagang ikaw ay pag-ibig, kung totoong Diyos ay pag-ibig, bakit ganon? Bakit ako hiniwalayan? Bakit ako iniwanan? O, di ba? Ganon marami mga questions. That's why, because of that, if you are a believer, tapos ganon yung mga utak o yung mga kaisipan na pumapasok sa atin po, hindi natin tinanggap na challenge o hindi natin tinanggap na isang ginagamit ng Panginoon para tayo mag-grow, para lumago para sa Kanya, para mas lalo effective po tayo sa buhay. Because the more we need to understand that the more tests, trials, tribulations, the more bad experiences that will come to our lives, the more na tayo po ay maging tumatag o maging mas matatag. At alam natin na when it comes to these situations, tayo po ay lumalapit sa Panginoon at siya po nabibigay sa atin ng kanyang biyaya dahil nanatili po tayo mapagpakumbaba sa Kanya. And we continue to thank Him for everything. Doon po naging positive ang mga ito. Imbes na tayo ay magreklamo at magmukmok o kaya i-question po natin yung ginagawa o mga actions ng Diyos sa ating buong buhay, we will accept them. Because I know and we believe that God is using these things in order for us to level up, to grow in our Christian lives. And someday, because of that victory that we passed through these trials of life victoriously, magiging effective counselor po tayo sa mga nangailangan ng counsel na mga masusubukan din ng kanilang buhay katulad ng ating pinagdaanan. So, ganun po ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. That's why kahit na gaano ka-negatibo ang nangyari sa ating buhay,
God will give us that positive spirit, positive thinking, because we understand that everything na kanyang ginagawa ay para sa ating magkabubuti. Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God. That's why we need to examine our hearts always if we really love God. Napakahalaga po nun na tayo po ay totoong nagmamahal sa Diyos, dahil sa mga totoong umiibig sa Diyos na mga anak niya, naiintindihan niya lahat na lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay, it is for his or her own good. Yan po ang pangako ng Diyos. So, balik po tayo doon sa sinabi natin kanina na may mga tao na dahil sa kanyang pagreklamo at pagrebelde sa Diyos, sila ay gumagalaw at parang sila ay kumikilos na parang mga hindi ligtas, parang hindi mga anak ng Diyos. It is because hinayaan nila na natalo sila dito sa mga temptations, sa mga sulsol ng diablo sa kanya. Na ano pag ginagawa mo, Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, sila sabi, hindi naman yan totoo. Dahil marami ka lang naranasan ganito, di ba? Di ka ba dapat magreklamo sa Diyos dahil ginagawa niya ito? Ba't hinayaan niya ito? Ba't pinintulutan niya ito? At tayo naman nakinig. Kaya minsan, ayaw na natin. Ayaw ko na. Hindi na ako naniwala sa Panginoon. Baka sabihin pa natin yung kanon. Kaya, take note of that. Beware of that. Kaya nga sabi ng Hebrews 3:12. Hebrews 3:12. Hebrews 3:12, at yung sinasabi. Take heed, brethren, makinig kayo, kapatid, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. Baka, mga kapatid, makinig kayo, sinabi rito. Baka meron sa inyo at ay meron ng masamang puso na hindi na kayo naniniwala. And in departing from the living God, at kayo lalayo sa Panginoon. Yan ang bagay na huwag nating hayaang mangyari sa atin. Dan dahil sa mga circumstances and situations that happen to us so negative, ay magre-rebelde tayo sa Panginoon at lalayo sa Kanya. Minsan ganito, dahil sa ating panalangin, and when God will not answer, when God answers our prayers with no, and tayo po ay na-upset. Nagkaroon po tayo ng grudge. Nagagalit po tayo. Nagkaroon ng sama ng loob. Kaya sabihin natin, Lord, hindi mo ako mahal, hindi mo naman binigay, hindi mo naman sinagot ang aking panalangin. So, ngayon pa lang, dahil hindi mo tinupad at hindi mo ginawa at hindi mo sinagot ang aking panalangin para sa aking pabor, lalayo na ako sa inyo. Hindi na ako magtitiwala sa inyo. Pwede kung mangyari. That's why, mga kapatid, we who are praying to God and asking God for something, kailangan natin tanggapin na minsan sa ating mga panalangin, ang mga kasagutan ng Diyos ay oo, ibibigay niya, o hindi niya ibibigay, o sinasabi niya sa atin na maghintay tayo. But for sure, sa lahat ng mga ginagawa ng Diyos, it's for our own good. Kaya let us always bear that in our minds. Na kahit anong mangyari sa ating bubuhay, we should be grateful to God in everything. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you and me. Yun po, mga kakape. So, it's very important for us na kung darating sa atin yung pagkakataong ito, na na-reject po ang ating pong mga request, huwag po tayong magkaroon ng sama ng loob sa Kanya. Bagkos, mas lalo nating isipin at kilatisin ang ating sarili. Saan ako nagkulang? Baka naman mali yung aking motibo. Bakit ako humihingi sa Diyos ng ganito? Baka naman pag binigyan ako ng Diyos ng sasakyan, baka ipagmamayabang ko. Baka pag binigyan ako ng Diyos ng mga anak na matatalino, baka ipagmamayabang ko sa mga kakilala ko o sa mga kamag-anak ko. Baka pag binigyan ako ng Diyos na business na malaki, baka makakalimutan ko ang Panginoon. O di ba, maraming mga pwede nating isipin na baka naman sa ating pong hinihingi sa Panginoon ay para marunong tayo pagmamalaki. God always checks our hearts or our motive with all
our prayers. Kasi minsan ganito, sometimes you are praying for healing. Bakit ka humihingi ng healing? Bakit ka humihingi sa Diyos na pagalingin ang iyong sakit? Bakit? At ito pa ang isa. Bakit saka lang tayo lumalapit sa Panginoon pag may kailangan tayo? This is not a question for all of us, but to check also our motives. Dahil sinabi ng doktor, wala ng pag-asa, doon lang tayo lumalapit sa Diyos. At pagkatapos na ikaw ay gumagaling, balik ka naman sa ginagawa mong dating kalokohan. O, di ba? Halimbawa, nagkasakit ka, meron kang nararamdaman ngayon, o meron kang karamdaman ngayon, at may tama ang liver mo, may tama ang may tama yung baga, may tama ang kidney mo, is because of your pang-aabuso sa katawan. Now, noong nagkasakit ka, lumalapit ka sa Panginoon ngayon, Lord, please, heal me, Lord. Umiyak ka pa. Sa lahat ng mga nakita mong nagla-live sa social media, nagpe-request ka. Tapos, yun, mas concerned pa nga yung mga nanalangin sa'yo kaysa sa sarili mo minsan. I'm not talking about you or whoever, but this is only an example, mga kakape. Maybe there is something wrong in our lives. Dahil alam ng Diyos ang future, God knows everything, tama? Alam ng Diyos ang lahat, alam niya kung ano ang nasa likuran ng ating isipan. Na baka pag lumalakas ka na ulit at pakiramdam mo wala ka ng sakit, babalik ka na ulit sa bisyo. 'Di ba? Mahina na ako, hindi ko na kayang gawin ito. And when you will become stronger, babalik ka ulit. Okay na naman, wala naman akong sakit. Pwede na naman tayo, inom na naman. O, di ba? Ganun. So, since God knows everything, then nakakahiya naman po pag gano'n ang utak natin, di ba? So, let us check always our minds and our hearts sa ating mga ginagawa bilang mga anak ng Diyos. So, ang sinasabi dito, di ba? Ang sabi ng Diyos dito, take it, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief. Dahil hindi ka na sinagot ng Diyos sa iyong panalangin, nagrebelde ka na, nagalit ka na, nagtampo ka na, at lumayo ka. So, saan ang faith doon? Nasaan ang katapatan doon? Di ba? Wala. So, may mga anak ng Diyos talaga na lumalayo sa Panginoon, nawapalay sa Panginoon. At ang problema pa rito minsan, ang mga anak ng Diyos na sinasabi ng mga anak sila sa mga kapatiran natin sila sa Panginoon. But the problem is they departed because they sabi nila, I am offended. Na-offend ako sa kapatiran. It is because when we serve God really, we are looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Yun po yun. Magandang umaga, Pastor Rodrigo Borromeo, dahil po sa La Paz. Fresh, good morning po. Dahil minsan, sa ating pong buhay, mga kapatid, when we Christians will look to our fellow Christians, at sila yung inspirasyon natin, paano pag nag-down yung Kristiyano na yon? Di pati tayo nadamay. Dahil mali po yung ating pong objective. Mali po yung ating pong inspirasyon. Dapat bilang mga anak ng Diyos, tinitignan natin ang Panginoong Jesucristo. Why? Bakit si Jesus? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya po dapat ang ating tunay na inspirasyon sa buhay. Hindi po ibang tao. Hindi dahil binibless siya ng Panginoon at yumayaman yung kapatiran mo na yon, sa kanya ka lumalapit at siya yung inspirasyon mo. Paano na pag nagkaroon ng problema yun, hindi niya alam ginawa, bumagsak siya. Di pati ikaw, offend, o baka naman minsan, alam nyo, hindi matatanggal sa pagitan ng mga Kristiyano. Minsan may inggitan yan. Minsan may away, may hindi pagkakaintindihan. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi natin tumaayos. Ang problema, pag meron kang request sa kapatid mo o sa kapatid mo sa pananampalataya, hindi sinagot, hindi binigay, na-offend ka na, umalis ka na.
Hindi ito ang church para sa akin. This church is so, I don't know, I don't understand. Hindi ito ang church para sa akin. Lilipat na ako ng church. What will happen? If you go to other church, there is no local church na perfect, mga kapatid. Wala pong perfect local church. What I know, the perfect church is the church, the body of Christ. In where ang ating pong tinitingnan lang ang Panginoong Jesucristo. Dahil bakit si Jesus? Marami siyang pinagdaanan. Siya po ay pinahirapan. Marami ang ginawa sa kanya. Pinabuhat sa kanya yung cross na mabigat. Patungo sa burol ng Kalbaryo to be nailed. Can you imagine that? Hindi siya huminto. Hindi siya sumuko para sa iyo at para sa akin. Kaya siya dapat ang ating inspirasyon. Hindi ang kapwa-tao. Because when we look at people, we will get offended for sure. Mga kapatid, at tayo ay nalalayo at lumalayo sa ating Panginoon. Kaya, minsan, ayaw na natin pumunta sa church. Bakit paulit-ulit ko sinasabi ito? Because this is a reality. Hindi po dapat ganoon. Hindi po tayo lumalapit sa Panginoon dahil may kailangan lang po tayo. We should stay close and closer to God. Dahil siya po ay kailangan po natin. Especially ngayon. So, ngayon may pandemya, hanggang matapos ang pandemya, we need to remain. We need to remain faithful. We need to stay faithful to God. Dahil dito po tayo sinusubok ng Diyos ngayon. Kung hanggang kailan tayo mananampalataya sa Kanya. Mga kapatid. So, it's here. A believer can develop an evil heart of unbeliever. Okay? Ang isang mananampalataya daw, according to our lesson, ay magkakaroon din ng puso na parang puso ng mga hindi ligtas. Dahil nandito tayo sa ating katawan. Kung ano yung nararamdaman ng katawan natin, yun din ang nararamdaman nila. Kung ano yung gusto ng katawan nila, gusto rin natin ng katawan natin. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na magiging loose na po yung ating pong standard sa buhay. Mababawasan yung ating self-control, yung ating self-discipline. Nababalik tayo sa dati natin ginagawa. And that is what we call backsliding. Tayo po ay nagbabackslide. Ibig sabihin nun, umaatras na tayo sa Panginoon, lumalayo na tayo sa Kanya. Bakit? Yun ay sinasabi dito sa Sinasabi dito sa ating binasa kanina, Hebrews 3:12. Take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Lumalayo tayo sa ating buhay na Diyos. In Revelation 2:10, ito sinasabi, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, that the devil shall cast some of you into prison, yet that ye may be tried. Ang diablo daw, ikukulong daw niya tayo, tapos tayo ay kanyang, para upang tayo ay matest. Okay? We will be tried. And ye shall have tribulation 10 days. Sabi rito, meron kang mahirapan ka, merong pag-usig sa iyo ng 10 araw. Be thou faithful unto death. Yan ang sinasabi rito, yung challenge. Ikaw ay dapat maging tapat hanggang sa kamatayan. At ang sabi ng Diyos, I will give thee a crown of life. Yun ang sinabi ng Diyos. Kaya tayo mga anak ng Diyos, kung mayroon mang pag-uusig, maraming mga kahirapan ang darating sa ating buong buhay, manatili tayong matapat. Dapat manatili tayong matapat o tapat sa ating Panginoon. Dahil alam natin na hindi kailanman nagkulang ang Diyos sa ating pong buhay. Tayo lang naman po nagkukulang eh. Kaya the challenge for this morning to all of us is this, mga kapatid at mga kape. Whatever will happen to us, kahit hanggang kamatayan, sakit man darating sa atin, ako man ay magkaroon ng COVID at hindi ko alam ang mangyayari sa akin, the challenge for this morning is this. We need to remain faithful
Kahit ano ang mangyayari at darating pang mga problema, pag-uusig man yan, kahirapan yan, kagutuman yan, o kahit ano pa man, even losing our loved ones, kahit ano mangyari, we should not have that grudge or bitterness against God. We should not rebel against God. Because we all know and understand that whatever is happening to our lives, yan po ay pinahintulutan ng Diyos. And we should stay faithful para sa Kanya, even unto death. Dahil alam natin ang mahalaga dito ay yung ating pong uwian doon sa langit. We will be with our God forever and ever. Dito sa lupa, maraming pag-usig. That's why, in here, we should trust in Him. Kahit ano ang Kanyang gagawin sa ating bubuhay, we should remain or stay faithful para sa Kanya. And again, salamat sa Panginoon sa ating pong pinag-usapan ngayon. Salamat sa Panginoon sa Kanyang pong biyaya. And yes, ulitin ko po sa inyo ito, wala pong kwenta, walang halaga, walang kabuluhan ang ating pong pinag-usapan kung wala sa iyo ang tunay na relasyon sa Panginoon. Yes, what I mean is that you need Jesus Christ in your life. As we need the Lord Jesus Christ, you need the Word of God. You need Him. You need to believe what the Bible says. Because ang sabi ng Diyos, lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. Tandaan po natin yan, mga kakape. Walang duda. Alam natin yan because we know ourselves. Kilala natin ang ating sarili. Kilala natin ang sarili. We all know that we are sinners. And because of that, the Bible says, tayo po ay mapaparusahan doon sa dagat-dagatang apoy. And that is the penalty of our sins. That's why Jesus Christ came as the answer of our problem. As humans, we are sinners. Mga anak po tayo ng Diyos. O hindi. According to the Bible, hindi tayo anak ng Diyos dahil tayo makasalanan at tayo mapaparusahan sa impyerno. That's why that relationship na naputol noong panahon ni Adan, kailangan may balik. At mangyayari yon dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Kailangan mong tanggapin si Jesus sa buhay mo. Kailangan mong siguraduhin na nasa sayo si Jesus. Kailangan manampalataya ka sa Kanya. Tanggapin mo siya. Panginoon, I do believe in you. Ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas. Come into my heart. At ang sabi ng Diyos sa lahat na nasitanggap sa Kanya, ay binigyan niya ng kapangyarihan at karapatang maging anak ng Diyos. Tayo matatawag na anak ng Diyos pag tayo tumanggap sa Panginoon sa Kristo. So, gusto mo bang tanggapin si Jesus sa buhay mo, kapatid? Gusto mo bang tanggapin si Jesus sa buhay mo, kakape? Why not come to Jesus with all your heart and believe Him at tanggapin mo siya sa buhay mo? Kung yan ang iyong desisyon, why not follow this prayer from your heart? Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, ako ay makasalanan at mapaparusahan sa impyerno. Please, Lord, forgive me. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. At ngayon po, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa pananampalataya. Salamat sa kapatawaran. Maraming salamat po, Panginoon, for your promise of eternal life. At yan ay nasa akin na dahil pangako mo. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dakila namin Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito na kami po ay nakapag-aral muli ng iyong salita. Lord, we don't know what will happen tomorrow. We don't know what lies ahead. But Lord, we trust in you. Alam po namin, Panginoon, hindi po kayo nagkakamali sa mga nangyayari sa aming bubuhay. And yes, Lord, we thank you very much, Lord, for this time. Please, Lord, continue, Lord, to pour on your blessings to us. Please, Lord, we are here because of your grace. Kaya, Lord, please always remind us to be faithful and to be humble. Panginoon, please bless all the viewers and all the listeners. We pray, Lord, that you please continue to heal Manong Marcel Ancheta Divina. And to all those who are sick right now, you know them, our relatives, our loved ones, our friends. Kilala mo po, ang alam mo po nasa puso at isipan namin. Lord, please heal them. Please provide also our needs. And we pray also for those who have who struggle about finances,
sa mga pagkakautang. Lord, please provide for them. Please, Lord, make a way that they can pay at we can pay our debt to our fellow. Dahil kailangan din po nila ang mga pinahiram po sa amin. We thank you very much, Lord. Please, Lord, help us all. We thank you and we give you all the glory. And again, Lord, bless all the birthday celebrants for this morning and for this day, to those who will celebrate the anniversaries. Maraming salamat po. We ask all these things in Jesus Christ's name. Amen and amen. Maraming salamat sa Panginoon. And yes, salamat and yes, good morning to Jenny Akito dyan po sa Dubai. Maraming salamat. At yes, we play now the birthday song for the birthday celebrants. And again, sa lahat po ng kasama natin ngayon, maraming salamat. Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants. Kay, yes, good morning kay Thailand Palacio Rose. Thank you very much. Happy birthday kay Zay Laika R. Rivera. Zaya Laika R. Rivera. Kay Sue Ann. Happy birthday kay Lloyd Aline Maulit Kawili. Kay Anton Liam Fred Conde. Kay Anton Liam Fred Conde. Pastor Conde, happy birthday sa inyong anak. Kay Jeff Patrick Domingo. Jeff Patrick Domingo, happy birthday. Kasama natin siya ngayon. Happy birthday, Jeff Patrick Domingo. And of course, kay Jonathan Gia Palakay. Happy birthday and happy anniversaries sa lahat po ng mga mag-anniversary ngayon. Ayan po. Maraming salamat sa Panginoon. Happy birthday sa inyo lahat. Good morning, Brother Johnson Gabriel Tolentino, Rosalie Avero Malingas. Good morning. And of course, kay Brother Marcelino Gutierrez. Jeff Patrick Domingo, happy birthday sa'yo. Pastor Rodrigo Borromeo, maraming salamat po, Pastor, for joining us live. Manong Lalin, Lorenzo Pascual dyan sa Hawaii. Good afternoon, good noon. Magandang tanghali sa iyo dyan. Maraming salamat, mga Emerita, kapatid, Ate Emerita, for the verses. And we have here Sam Chuy. Sam Chuy, good morning. Pamangkin, Sir, Officer, Sam Chuy. Ayan, kumusta mo ako kay Father? Okay, maraming salamat. Kay Misha Granada sa Pinili, good morning, maraming salamat. Ronald Remy Asuncion, thank you. Rico Bindanyo, Hepe, and salamat sa inyong lahat. Ako, Auntie Mila Domingo Alonso, ayan po, maraming salamat. And yes, sa lahat po ng kasama natin ngayon, may the Lord God bless us all with peace and good health. Ayan po. So, meron pa ba tayong dapat batihin? Maraming salamat mga kakapena. Again, happy birthday and happy anniversaries to all who will celebrate their birthdays and anniversaries today. Okay? Salamat sa Panginoon. And yes, tayo mga magkakapatid. Our time now is 6:33. That reminds us about Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen and amen. Okay. So, happy birthday muli. And tayo ay magpapatuloy na sa ating pong pagbabasa. At yes, meron po akong nakita kanina that I need to read. Hindi pwedeng hindi ko mabasa yon. Ate Mercy Ragasa, thank you very much. Of course, kay Kuya Johnson, kay Neil, kay Nasni. Ito, I never understand why I had to experience all those trials, pains, humiliations, struggles, failures in life. Not until I started to know Jesus. Especially when I accepted Him as my Lord and Savior. And it was only then that I started counting all the blessings and took all struggles in life as channels of blessings. And that God, like gold, He is only polishing me to bring out the best in me as what He wants me to be. To God be the glory. Wow, ang ganda-ganda. Thank you very much.
Thank you very much. Salamat for that. And yes, thank you po for the wonderful message. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat. Yes, to God be the glory, kapatid na Marcelino Pablo Gutierrez. Ayan. So, again, happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants and to all the who will celebrate the anniversaries. Ito, kailangan ko basahin to. Good morning, Pastor, and to all from Auntie Mila Domingo Alonso. Nice topic, Pastor. Do you believe that sometimes bad things that happens in our lives sometimes become blessings? Tama po yan. Those are what we call blessings in disguise. Kaya nga dapat magpasalamat po tayo palagi sa Panginoon kahit po sa mga hindi po natin inasahang hindi po natin gusto nangyari sa ating buhay, because God is using them to polish us according to what Pastor Luisa mentioned about a while ago. At kailangan po natin talagang tanggapin ang mga to, because kailangan po nating malaman that God hindi po siya nagkakamali. Whatever na darating sa ating buhay, na ito ba ay maganda o hindi maganda, yan po ay ginagamit ng Panginoon for us, for our good. Yan po ang pangako ng Diyos. At totoo po yan, there are blessings in disguise, Auntie. It takes time to realize that God really knows what's best for us. Tama po yan. Maraming salamat, Auntie. And of course, now we'll play our last hymn or last song. Dahil wala nang ibang dapat pasalamatan at lapitan at ibigay ang papuri at lolahati kundi ating Panginoon, dahil siya po ang dahilan ng lahat-lahat ng ito. Salamat sa Panginoon. And again, if you have questions, you can PM me. If you want private, you can PM me, and I'm very glad to answer or to help you in counseling, mga kakape. Mark Angelo Gawiran, thank you very much. Ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Maricel Rojas Asuncion, maraming salamat sa aking asawa nandyan. Thank you. Aking po nanay lens po sa kabila, nanonood, ay nakikinig. Thank you very much. Siya ang aking patnubay. We will continue tomorrow our topic, mga kakape. Marami pa po tayong pag-uusapan. Kaya wag po tayong mag-isawa. And again, pag feeling mo ikaw ay nanlalamig, matabang na ang salita ng Diyos para sa iyo, pilitin mo ang sarili mo. Huwag mong hayaang mangyari yan. Pilitin mo ang sarili mo at pakamamahalin mo ang salita ng Diyos. Huwag po tayong magsawa. Thank you very much, Kuya Vic. Thank you. Siya ang Panginoon, magpakailan pa man. Kaya't ngayon sa aking buhay, Thank you very much, Ariel Gabriel, Anang Mercy Ragasa, Christian Lakutan, Pastor Rodrigo Coronio, Ruth, Judy and Brenda Sales, Susan Pascual, Mac Pace Noraida, Jenre Espinosa Abara, Nicanor Bendero III, Yudin Somera Asuncion, Rowena Divina de San Jose, Romel Hilario, Garo Pascual Andy, Gawi Marcelino Gutierrez, Elsie Liberato Quitoriano, Lisa Calawagan Alonso, Rimaldo Rivera Tibar, James Abragar, sino pa? Kay Luz Biminda Asuncion Gonzalez, Ellen May Sampayan Gorgonio, Rizalyn Singson, Edward Holywick, Ma'am Malu Lao, thank you very much po, Alfredo J.R. Retutar, Florence Antonio Floresa Asuncion, Christy Benavista, Angeline de la Cruz, maraming salamat. And Jeff Patrick Domingo, Rosalia Abero Manega Sr., Thailand Palacio Rose, Maricel Rojas Asuncion, Misa Granada, Jun Veriasanya, brother, kumusta ka na? And of course, kay Filomena G. Labutong, Lira Foronda, Brandon Belma Alonso, John Rasay, Uncle Arnel Valeriano,
Bel Guillermo, Tomas Gaviran, Dayan, of course, kay Sonny Bagay Dalere, Marisa Marcelo Acob, Sermina Pascual, David Maningas Sr., Imelda Marcos Pagoyo, Johnson Gaviran, at ito, Manong Willie Reynon, and of course, kay Jenny sa Dubai. Ayan po. So, paano na po para tayo po ay magpaalam? And yes, Ryan Asuncion at Ryan Alonso. Ayan, thank you very much. Ayan na. Okay, Macrina Ramos Tumaneng, Auntie, thank you very much, Auntie Macrina Ramos Tumaneng. Salamat. And ngayon ay magpapaalam na po tayo. Ito po ang inyong lingkod, si Father Rafi, si Gaot Pae, at nandito kayo sa Morning Coffee Devotion. At laging nagsasabi sa inyo sa lahat po ng sitwasyon sa buhay, mapanegatibo o positibo, huwag po natin kalimutang unahin po natin ang Diyos. God first. Amen? Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings. Let us pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. God bless us all. Mabuhay, aloha, mahalo, and I love you all.